Pag-usapan pa natin ang PUV Modernization Program kasama si Mobile Journal Ivan Tarinque. Ivan, yung nakausap mo kanina, si Tatay Jovito, gaano na ba katagal siyang namamasada? Pops Jay, si Tatay Jovito, ilang beses na rin, pangalang beses ko na siya actually makakausap. No? So, ang kwento niya dati, ilang dekada na rin siya nagda-drive. No? Yun talaga yung hanap buhay niya simula noon pa. Kaya nung, ayun nga, pamilyado rin si Tatay Jovito. No? So, medyo, ito nga, mabigat nga sa kanya yung pagkakaroon ng hindi siya makabiyahe dahil nga dito sa consolidation program. So, yun nga, yun yung isang mabigat na hamon sa kanya ngayon. Pero ilang years na siyang namamasada siguro at yan lang ang ikinabubuhay ni Tatay Jovito, no? Tama. Paps J, ito si Tatay Jovito, yun nga, una naming encounter yung nasa ko, no? So, dun ko siya, sabi ko, kanina nagulat ako, Tay, ikaw yung nasa sabi niya, oo, tapos yun. Parang nagkaroon kami ng connection, no, na parang napag-usapan namin ilang years, mga parang around 30 years na siya nag-drive. Oo, 3 dekada. Matagal na talaga. Okay. Ano ang plano, Ivan, ng mga nagpoprotesta kung sakaling hindi talaga sila pagbibigyan sa kanilang kahilingan? So, Pops J, ang plano nila kanina, tinanong ko anong plano, hanggang ano oras sila kanina. Hanggang ngayon, dapat. So, unang nilang plano is hanggang 8 p.m. lang sila mamayang gabi. No, yun yung unang initial na plano nila. Pero kung masusundan pa ito ng ilang mga araw, nabanggit ba sa'yo ng grupo? Yun ang hindi sila nabanggit. Pero ang nabanggit sa atin kanina kung hindi daw pagbibigyan ngayong araw yung kanilang hiling, baka hanggang bukas pa rin ay nandun pa rin sila nag-arali, nagpo-protesta pa rin sa harapan nitong LTFRB sa may East Avenue. Nabanggit ba ng mga otoridad, Ivan, yung bilang ng mga nahuli nilang kolorom? So, Pops J, sa huling tala na nakuha natin, no? So, huling advisory na LTFRB, wala pa namang nahuhuli, wala pang nabibigay na number or final number yung mga nahuli ngayong araw, no? Pero, yun nga, pero as of this day, ngayong araw, May 16, dapat meron na dapat na hulihan, no? Pero as of this day, today, wala pa naman daw na huhuli, pero meron na daw isang nasita. No, pero yung sitahan kasi simula, itong mga nakwento ng mga ating driver. Warning pa lang, gano'n? Warning pa lang, no? Yung mga sitahan, simula May 1 pa daw. May mga sitahan na nangyayari. No? So yun nun, hanggang ngayong araw. Ano ang sagot ng LTFRB sa mga nagprotesta kanina, Ivan? So, Pops, kanina, wala tayong narinig from side ng LTFRB, no? Tungkol dito sa protesta. Kanina, kinukulit namin itong LTFRB na magbigay ng statement. Pero so far, wala silang binigay na statement. Nagbigay lang sila ng update kung ano nga yung maging posibleng parusa and kung paano nga malalaman kung ang jeepney ay consolidated na. Ivan, ano ba ang kinakailangang ipresenta o ihanda ng isang jeepney driver para patunayan na nakapag-consolidate na siya dito sa PUV Modernization Program? So, Pops J, 3 lang. Actually, yung kailangan. So, unang-una yung Certificate of Registration nung kanilang sasakyan mula sa LTO. No? Tapos, pangalawa naman is yung registration nung kooperatiba or nung corporation na kanilang sasalihan. Tapos, yung huli naman is yung attestation or yung certificate na sasali nga sila dito sa kooperatiba na ito. So, yun lang. 3 lang yun. And yun nga, dapat nga naka-display daw ito dito sa may windshield ng sasakyan. Hindi pwedeng naka-fold, nakalagay sa bag, hindi pwede, kinakailangan naka-display. Yun daw, yun yung nakalagay na sa advisory, no? Dapat nakalagay ito sa may harapan para kung sakali man daw na maharang or masita, ready na yung document. Kitang-kita na agad. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinque.